Rica's POV. Hey, what happened sweetheart? Ayaw mo na? Ganun-ganun na lang? Bakit? Nagtataka niyang tanong sa akin. Buong panghihinayang ako na patingin muli sa mga damit na napili ko na. Feeling ko kasi hindi ko din magagamit eh. Sayang lang. Malungkot kong bigkas. Napansin kong napailing si Aldrin kasabay ng pagdampot niya sa bag na hawak ko kanina. At inabot yon sa isang staff na kanina pa nagtsatsagang i-assist ako. Pakitotal na lang, bigkas ni Aldrin. Kagad naman nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Ha? Naku, wag na Aldrin. Aayaw ko na talaga. Hindi ko na kailangan ng mga yan. Bigkas ko kasabay ng pag-iling. Baka kasi isipin niya na wala akong pera eh. May pera ko no? Regular na may pumapasok na pera sa bank account ko. At kahit panay-panay ang gastos ko noon, hindi ako nauubusan. Ako nang bahala sweetheart. Kung hindi lang kita kilala, iisipin ko talaga na naglilihi ka eh. Ang bilis magbago ng isip mo. Nakangisi niyang sagot sa akin. Hindi ko namang mapigilan ang mapasimangot kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nitong asawa ko eh. Bahala na nga siya. Pero syempre hindi pwedeng siyang magbabayad kaya kaagad kong inilabas ang debit card ko sa loob ng aking dalang sling bag. Iniabot ko yun kay Aldrin pero seryoso niya lang akong tinitigan. I am your husband at kaya kong i-provide sa'yo lahat ng gusto mo. Seryoso niyang bigkas sa akin habang salubong ang kanyang kilay. Kaagad ko rin naman siyang pinagtaasan ng kilay bago ako nagsalita. Alam ko naman yun eh, kaya lang nakakahiya pa rin, bigkas ko. At bakit ka mahihiya? Pera ko'y pera mo na sweetheart. Sige na, upo ka na muna dyan. Hintayin lang natin na mabilang nilang total na lahat ng pinamili natin. Tapos pupuntahan na natin sila kuya sa isang restaurant. Kanina pa nila tayo hinihintay dahil may surprise daw sila sa'yo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko namang mapigilan ng magtaka. Anong surprise naman kaya yon? Hindi ko naman birthday at lalong wala namang importanteng ganap sa buhay ko. Ano kayang ibig sabihin nitong si Aldrin? Gayunpaman hindi na ako nagpahalata pa. Ayaw ko rin namang isipin niya na atat ako sa pa-surprise na yan eh. Pagkatapos mabayaran ni Aldrin lahat ng mga naisukat ko kanina, kaagad na rin naming hinanap ang restaurant na itinutukoy ni Corton kung saan sila naghihintay sa amin. Dahil mukhang kabisado naman ni Aldrin ang mall na to, wala pang 5 minuto narating na namin ang nasabing restaurant. Nasa loob na sila Lucia at halatang kaming dalawa lang ni Aldrin ang hinihintay. Wala sa sariling napatingin ako sa kasama nila sa table. Hindi ko maiwasang magulat na mamukhan kong kasama nila. Ni sa hinagap hindi ko akalaing makikita ko dito si Robbie. Yes, si Robbie. Ang aking kakambal na si Robbie. Ano kaya ang ginagawa ng taong ito dito sa probinsya? Rica! Wow, si Rica ba talaga siya? Ang kakambal ko si Rica? Nangaasar na bigkas niya. Hindi ko namang mapigilan ang mapasimangot. Kahit kailan talaga mapang-asar talagang kakambal kong ito. Imbis na pangangumusta ang una niyang gawin, pang-iinis ang unang inatupag. Parang hindi nga talaga siguro nila ako na-miss. Kamusta bro? Welcome to our humble province. Buti napadaan ka. Si Aldrin ang sumagot. Ipinaghila niya na rin ako ng upuan kaya kagad na rin ako napaupo. Pasimple ako napasulyap sa babaeng kasama ni Robbie at mukhang bago na naman ito. Ang kapatid ko talaga, walang kasawa-sawa. Kung sino-sinong babae na lang karay-karay. Noong kasal ni Lucia, ibang babae ang kasama niya. Tapos iba na naman ngayon. Pambihira talaga itong kakambal kong ito. Kailan kaya ito magtitino? Kamusta? Hindi ka ba pinapahirapan ng kakambal ko bro? Actually, ilang araw na kami naghihintay dahil alam namin isasaoli mo rin sa amin ang babaeng yan eh. Nakangiting bigkas ni Robbie kay Aldrin. Kaagad ko siyang pinanlakihan ng mga mata. Kasabay ng pagdampot ko ng tissue holder at binato sa mapang-asar kong kakambal. Kung pumunta siya dito sa probinsya para asarin ako, mabuti pa sigurong umalis na siya. Wala ako sa mood para patulan ang pang-aasar niya. Lalo na't kaharap namin si Aldrin. Nope, malabong mangyari yan. Walang saulian bro. Asawa ka ng maganda at mabait mong kakambal at wala akong balak na ihiwalayan sa tabi ko. Nakangiting sagot ni Aldrin kay Robbie at naupo na siya sa tabi ko. Kaagad ko namang inirapan ang kakambal ko na noon ay tatawa-tawa lang. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Alam ba to nila mommy at daddy? Tanong ko rin kay Aldrin. Imagine ang layo ng lugar na to pero nakarating siya dito. Ano kayang ipinunta niya?
business or pleasure. Si Maggie nga pala, sekretary ko. May binili akong commercial lot malapit sa lugar na to na balak kong pagtayuan ng gasoline station. Nagmamalaking sagot naman ni Kobe. So, business ang pakay nitong kapatid ko. Saka ano daw, sekretary niyang kasama niya? Sekretary lang ba talaga? Nasaan ang dati niyang sekretary? Kung makapagpalit ng sekretary, paano nagpapalit lang ng damit ah? Wala sa sariling napatitig ako kay Maggie. Mga ganitong babae ang type ni Robbie eh. Yung mukhang inosente. Maputi din at matangkad. Mukhang pinagpala din sa hinaharap. Haist, napaka-playboy talaga nitong kapatid ko. Kailan kaya siya makakahanap ng katapat niya? So, paano ba yan? Sama ka na lang sa mansion. Para naman makita mo rin ang bagong place na tinitira ni Rika. Nakangiting pagyayaya ni Lucia kay Robbie. Tututol sana ako dahil ayaw ko talagang makasama itong si Robbie. Dahil puro pang iinis lang ang mapapala ko sa kanya. Pero mabilis na itong tumango. Sure, kaya nga ako nakipagkita. Sa inyo dahil yan talagang balak ko. May tsansa pa ako makapag-unwind sa Hacienda Montalibano. Nakangiting sagot ni Robbie. Katulad na napag-usapan kanina, nakakonvoy ang sasakyan ng magaling kong kapatid sa amin. Patungo sa Hacienda Montalibano. Hindi ko talaga maintindihan ang kakambal ko. Napaka-busy niyang tao pero nagawa niyang makarating sa lugar na to. Tapos kasama niya pang sekretary niya. Kilala kong kapatid kong ito eh. Tamad ito sa mga long drive. Gayunpaman, pilit kong winawaglit sa isipan kong lahat-lahat. Bahala na nga yung kakambal kong yan. Malaki na siya para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Matiwasay naman kaming nakauwi ng Hacienda Montalibano. Kaya lang pagdating namin, isang hindi magandang balitang bumungad sa amin. Patay na daw ang dating yaya ni Aldrin ni si Yaya Linda. Inatake daw sa puso. Kaya imbis na maging masaya ang aming gabi, napalitan niyo ng lungkot. Paanong wala na siya? Hindi ba't ayos naman siya nung huli namin siyang nakita? Seryosong tanong ni Aldrin kay Ivana. Halatang hinintay niya talaga ang pagdating namin para personal na sabihin kay Aldrin ang kung anong nangyari sa kanyang tiyahin. Biglaan, senyorito. Nadatnang ko na lang si tiya sa kubo na nakahandusay na sa lupa at wala ng pulso. Umiiyak na bigkas ni Ivana. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa matanda. Wala akong masabi sa ugali ni Yaya Linda kahit nasaglit ko lang siyang nakaharap. Nasaan siya? Bakit nandito ka? Bakit mo siya iniwan? Seryosong tanong ni Aldrin kay Ivana. Nasa bahay. May mga kapitbahay naman po na nakipaglamay sa amin eh. Pasensya na po kayo, senyorito. Sa kagustuhan ko po na personal na ipaalam sa inyong nangyari kay Tia Linda. Hindi ko na namalayan na gabi na pala. Umiiyak na sagot ni Ivana. Narinig ko ng malakas na pagbuntong hininga ni Aldrin sa katumango. Bueno, gabi na. Ang mabuti pa umuwi ka na. Bukas na lang kami pupunta sa inyo dahil gabi na. Ipapahatid na lang kita kay Mang Rudy para hindi ka mahirapan. Sagot ni Aldrin kay Ivana. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong pagkadismaya na kaagad na gumuhit sa mukha ni Ivana dahil sa sinabi ni Aldrin. Pigil ko naman ang sarili ko na pagtaasan ng kilay dahil feeling ko talaga liban sa balitang dala niya, may iba pa siyang pakay kay Aldrin eh. Sige po, senyorito. Antabayanan ko na lang po kayo bukas. Pasensya na po sa abala. Malungkot na sagot ni Ivana. Kaagad din namang inutusan ni Aldrin si May. Naihatid si Ivana sa kubo nila. Kinakabahan din ako ha. Akala ko talaga pupunta din kaagad si Aldrin doon sa kubo para makipaglamay eh. Mabuti na lang at hindi yun nangyari. Pagkatapos makausap ni Aldrin si Ivana, kaagad na rin siya nagpaalam na mauuna na siya sa kwarto namin. Naintindihan ko naman siya dahil alam kong nalulungkot siya sa nangyari sa kanyang yaya. Kaya hinayaan ko na lang. Alam kong napamahal na rin sa kanya si Yaya Linda dahil yun ang nag-alaga sa kanya simula bata pa. Sinong babaeng yun? In fairness, ang ganda ha? Probinsyanang dating. Narinig kong tanong sa akin na kakambal kong si Robbie pagkaalis ni Aldrin. Naiwan kami dito sa may garden dahil saglit na nagpaalam sila Lucia at Corton na magpapalit na muna ng damit. Tama na nga yan, Robbie, kung sino-sino na lang nakikita mo eh. Yamot kong sagot sa kakambal ko, natawa naman ito. Joke lang, pero alam mo ba na ikaw talagang sadya ko kaya nandito ako ngayon sa probinsyang ito. Pinapacheck nila mommy ang kalagayan mo dahil hindi ka daw tumatawag sa kanila. Galit ka ba kay mommy dahil sa nangyari? Mukhang masaya ka naman sa piling ni Aldrin ah. Pang-iiba sa paksa ng muling bigkas ni Robbie.
Wala sa sariling napakagat ako sa aking labi nang maalala kong hindi nga pala ako nakatawag sa amin simula nung dumating ako dito sa probinsya. Nawala sa isip ko. Busy kasi Robbie, hayaan mo tatawag ako kina mommy bukas. Kaagad kong sagot sa kanya. Napansin ko napapailing na lang to habang nakatitig sa akin. Masaya ka ba sa kanya? Hindi ka ba niya sinasaktan? Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Actually, akala ko talaga hindi mag-workout ang marriage na to. Pero nagkamali ako. Masaya ako, Robbie. At sa wakas natagpuan ko ng soulmate ko. At napakaswerte ko sa kanya dahil napakamaalaga niya. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napatango kasabay ng paghawak sa aking kamay. Kahit na palagi kitang inaasar, palagi mong tandaan na mahal kita. Dahil halos sabay tayong lumabas dito sa mundo. Kung sakaling may problema man na darating sa buhay mo, nandito lang ako. Handang makinig sa'yo. Nakangiti niya sagot sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatitig sa kapatid ko. Si Robbie ba talaga ang kausap ko? Para kasing bigla siyang naging seryoso eh. Parang bigla siyang naging concern sa akin. Siyempre naman, ikaw talaga. Ikaw talagang una ko lalapitan dahil alam kong sa kabila ng pagiging mapang-asar mo, malambot pa rin ang puso mo sa akin. Katunayan na dyan na palagi mo pagde-deposit sa bank account ko ng allowance ko. Nakangiti kong sagot sa kakambal ko. Malakas naman siyang natawa. Iyan tayo eh. Pero pera lang talaga. Hindi bigay yun. Utang yun at ngayon nakapag-asawa ka na. Nang mayaman ay pwede mo na akong bayaran. Pabirong bigkas niya. Ako naman tuloy ang natawa. Anong utang? Hindi utang yun, Robbie. Dahil kusa mo nang ibinigay sa akin yun, no? Sagot ko naman. Napapailing na rin ito habang nakatitig sa akin. Hindi ko maintindihan, maganda pala talaga na minsan lang kami magkita nitong kakambal ko. Nagiging mabait siya sa akin eh. Nagiging sweet din siya. Well, alam ko namang mabait tong kakambal ko. Katunayan nga pinagtatakpan niya ako minsan kina mommy. At daddy kapag may nagawa akong kalokohan. Kaya kahit na palagi niya akong inaasar, alam ko deep inside mahal na mahal niya ako. Dahil sa pagkamatay ni Yaya Linda, naging tahimik ang buong gabi si Aldren. Ni hindi na nga rin siya sumabay sa amin sa pagkain ng dinner. Hinayaan ko na lang dahil ramdam ko rin naman kasi ang lungkot sa mukha niya nang balikan ko siya sa aming kwarto. Ayos ka lang ba? Hindi ka kumain? Gusto mo ikuha kita ng makakain mo sa kusina? Malambing kong tanong kay Aldren. Hindi ko na kasi talaga kaya pang tagalan ng katahimikan sa paligid. First time tong nangyari sa aming dalawa kaya naman hindi ako sanay. Nasanay akong kapag ganitong oras wala kami ibang ginawa kung hindi ang magharutan at mag-usap ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya-kanyang buhay namin noon. Or kaya kinakwento niya mga kaganapan na nangyari sa buong maghapon niya sa bukid. Hindi ko nga alam kung bakit palagi na lang kinukuhang mga taong mahalaga sa akin. Nauna si mommy. Sumunod si daddy. Tapos heto na naman si Yaya Linda. Pakiramdam ko napakamalas ko sa mga ganitong bagay. Naghihimutok na bigkas ni Aldren. Ramdam ko sa boses niya ang sobrang lungkot kaya mabilis ako naglakad palapit sa kanya tinawakan siya sa dalawang kamay. Aldren, ano bang sinasabi mo? Baka naman oras na ni Yaya Linda. Alam ko masakit pero kailangan mong tanggapin ang lahat ng ito. Sagot ko naman kay Aldren. Hindi ako eksperto sa pagpapayo pero gagawin ko lahat para kahit papaano maibsan man ang lungkot na nararamdaman ni Aldren ngayon. Pero wala eh, mukhang hindi umepekto lahat ng payo ko. Dahil hindi man lang nagbagong ekspresyon ng kanyang mukha. Malungkot pa rin at hindi na siya kumibo pa kaya ang ending pumasok na lang ako ng banyo para maglinis ng katawan at maghandang matulog. Sa unang pagkakataon natulog kaming dalawa ni Aldren na magkatalikod sa kama. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot pero kailangan ko siyang intindihin. Siguro nga masyadong masakit sa kanya mga nangyari kaya siya nagkakaganito. Siguro napamahal na talaga sa kanyang yaya niya. Kaya sobrang lungkot niya ngayong pumanaw na ang Yaya Linda niya. Dahil apektado din ako sa lungkot ni Aldren, hindi din kaagad ako nakatulog. Nagising na lang ako kinaumagahan na wala na siya sa tabi ko. Malungkot akong bumangon at nagmuni-muni. Gustuin ko mang mainis pero hindi pwede. Nagluluksa si Aldren at dapat kong intindihin yon. Sa isiping yon, mabilis na akong bumaba ng kama para mag-ayos. Ginawa kong aking morning routine. Bago ako lumabas ng kwarto at diretso sa dining area kung saan naabutan ko, sila Lola at Lolo Robbie at ang sekretary niya pati na rin ang pinsan kong si Lucia, kasamang asawa niyang si Corton.
Masaya silang kumakain ng agahan at nang mapansin nilang pagdating ko, sabay-sabay silang napatingin sa akin. Sorry po, I am late. Nahiya akong bigas kay Lola. Bakit bang aga nila palaging kumakain ng breakfast? Lagi tuloy akong late. Nasanay kasi akong late din na palaging gising namin ni Aldrin. Kaya lang iba ngayon, walang Aldrin ako nasilayan sa pagmulat ng aking mga mata. It's okay, Iha. Halika na. Teka, nasa si Aldrin? Bakit mag-isa ka lang? Nagtatakang tanong ni Lola sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng makaramdam ng lungkot. Anong oras ba umalis si Aldrin? Bakit hindi alam nila Lola ang pag-alis niya? Sure ako na nasa maliit na community ng mga magsasaka si Aldrin para puntahan ang labi ng kanyang yaya. Mukhang hindi yun alam nila Lola, kaya naman malungkot akong naupo sa isang bakanting upuan. Umalis na pula. Pumunta siguro sa burol ni Yaya Linda. Malungkot kong sagot. Napansin kong tumahimik ang lahat bago nagsalita ang kapatid kong si Robbie. Hayaan mo na munang asawa mo. Malungkot talaga kapag may mawalang tao na napamahal na sayo. By the way, Rika, tawagan mo sila mami at daddy mamaya ha. Babalik na rin ako ng Manila pagkatapos kumain ng breakfast. Sabat ni Kobe. Wala sa sariling napatitig ako dito. Bakit biglaan? Akala ko ba magtatagal ka dito? Malungkot kong sagot sa kapatid ko. Ang totoo, para bang bigla kong na-miss silang lahat, lalo na sila mommy at daddy. May importanteng bagay na biglang dumating sa Manila eh. Don't worry. Kapag may time ako, dadalaw-dalawin na lang kita dito. Nakangiting sagot ng kapatid ko. Tumango na lang ako bago ko itinuon ng aking atensyon sa aking pagkain. Narinig ko pang masayang pag-uusap ng mga kaharap ko pero hindi ko binigyang pansin pa. Inabala kong aking sarili sa pagkain. Pagkatapos naming kumain, kagad na rin nagpaalam ang kapatid ko. Katakot-takot na bilin pang iniwan ito sa akin. Kesyo alagaan ko raw ang sarili ko at iwasan ng pagmamaldita. Puro tango na lang din naman ang naging sagot ko. Buong maghapon ako nanatili dito sa mansyon. Buong maghapon din na hindi umuwi si Aldrin. Kung kaya ko lang sumakay ng kabayo, pinuntahan ko na sana siya sa burol ni Yaya Linda eh. Kaya lang hindi ko pa kaya't alangan namang maglakad ako. Kung alam ko lang na hindi naman pala uuwi si Aldrin ng buong maghapon. Sumama na lang sana ako kina Lucia na pumunta ng bayan. Pupunta daw sila sa isang warehouse para bumili ng mga groceries na ipapamigay sa mga residente sa lugar kung saan lumaki si Lucia. Sa kapistahan nila balak ibigay yon kaya magiging abala rin sila sa mga susunod na araw. Abala sila samantalang heto ako, malungkot at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nitong mga nakaraang araw, kay Aldrin lang umiikot ang mundo ko at ngayong wala si Aldrin, para bang kulang ang araw ko. Nasa ganun akong pag-iisip nang makarinig ako ng tunog ng isang sasakyan sa harap ng gate ng mansyon. Wala sa sariling napatayo ako at kagad kong napansin ng isang owner type jeep kung saan kilala kong taong nagdadrive. Saan kayo pupunta? Magdi-deliver kayo ng isda? Kahit bored ako hindi ko na napigilang panlapitan si Sarah. Yes. Kahit ayaw ko sana siyang kausapin, wala akong choice kundi lapitan siya para tanungin. Ang hirap ng ganito, halos maghapon akong walang nakakausap. At feeling ko napanis na yatang laway ko. Naku, hindi po senyorita. Tuwing may order lang kami nagda-deliver ng isda. Dinaanan lang namin si Manang Luming dahil sasabay daw siya papuntang Lamay. Nakangiting bigkas ni Sarah sa akin. Napansin kong titig na titig siya sa aking mukha habang nagsasalita. Kaya pilit ko na lang na binabaliwala yon. Iniisip kong ganito lang talaga siguro siya. Ang Manang Luming na tinutukoy niya ay ang mayordoma dito sa mansyon. Mukhang mabait naman pero bihira ko lang din nakakausap dahil kapag wala si Aldrin, nagkukulong lang naman ako palagi sa kwarto. Lamay, pupunta kayo doon kina Ivana? Wala sa sariling bigkas ko. Nakangiti namang tumango si Sarah. Oo, senyorita, doon nga. Hindi mo kasi natanong third kasi nila nanay si Manang Linda. Sasaglit lang kami tapos uuwi din kaagad dahil maaga pa kami bukas sa palengke. Sagot ni Sarah sa akin. Pwede ba akong sumama? Kagad kong tanong sa kanya. Napansin kong pagkagulat sa mga mata ni Sarah nang marinig niyang sinabi kong iyon. Hindi niya marahil inaasahan ito. Ha? Sigurado po ba kayo, senyorita? Baka magalit si Aldrin ha? Nag-aalang ang sagot ni Sarah, kagad naman ako umiling. Don't worry, hindi magagalit si Aldrin. Katunayan nga kanina umaga pa siya nandun eh.
Halos maghapon ako naghihintay sa kanya pero hindi siya umuuwi. Kaya pumayag ka na Sarah, please. Pumayag ka na sumama ko. Nakikiusap kong bigkas kay Sarah. Napatingin pa ako sa mga magulang niya na tahimik na nakaupo sa loob ng owner type jeep. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Pero ihanda mo sarili mo, senyorita. Malubak ang dadaanan natin at baka sumakit ang katawan mo. Nakangiting sagot ni Sarah sa akin. Kaagad naman ako umiling. Ayos lang ako, Sarah. Don't worry, sanay ako sa ganyan. Nakangiting bigkas ko. Isang pagtangulang naman ang naging sagot niya at pinasakay niya na ako sa unahang bahagi ng owner type jeep. Sa tabi niya dahil siya ang driver. Pagkasakay ni Manang Luming sa jeep, mabilis na kaming umarangkada. Napansin kong nagulat pa siya sa presensya ko dito sa harap ng owner type jeep pero hindi na rin nagsalita pa. Hindi kami masyadong nag-uusap kaya nahiya rin akong siguro magtanong. Napansin kong lubak-lubak ng daanan at masakit sa puwet. Mukhang sanay na si Sarah na mag-drive. Kaya palagi naman ang loob ko na makakarating kami ng ligtas sa aming paroroonan. Akala ko rin talaga kabayo lang ang pwedeng sakyan papunta doon. Kaya nagulat talaga ako na pwede palang owner type jeep. Anong oras ba pumunta ng lamay si Aldrin, senyorita? Basag ni Sarah sa aking katahimikan. Simula nang umalis kami ng mansyon, hindi na rin kasi ako nagsalita pa. Hindi ko na malayan, nagising na lang ako kaninang umaga na wala na siya sa tabi ko. Malungkot kong sagot kay Sarah. Hindi na ito umimik pa bagos muli niyang tinuon ang buo niyang atensyon sa pagmamaneho. Dahil sa lubak na daanan, inabot din kami ng halos 1 oras bago namin narating ang isang maliit na komunidad. Nag-aagaw ng liwanag at dilim sa paligid. Nang dumating kami kaya diretso na kami sa kubo ni Ivana kung saan nakaburo lang kanyang tiyahin. Malandi talagang Ivana na yan. Tingnan mo naman, akala mo hindi namatayan. Pusturang-pusturang gaga. Narinig kong bigkas ni Sarah. Nakatingin to sa isang bahagi kaya sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya. Kaagad na sumalubong sa paningin ko sina Ivana at Aldrin na seryosong nag-uusap. Nag-uusap lang naman sila pero bakit naramdaman kong para bang kinurot ang puso ko? Wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanila para kunin ang atensyon ni Aldrin at maisip niya na may asawang naghihintay sa kanya sa pag-uwi niya sa mansyon. Aldrin, tawag ko sa kanya. Napansin kong gulat siyang napalingon sa akin. Rika, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya sa akin. Napatitig ako sa kanya bago ako nagsalita. Sinusundo ka? Seryoso kong bigkas. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay nito bago ako hinawakan sa aking braso at dinala sa medyo may kalayuan sa ibang tao. Please, not now. Kung may tantrums ka, not now. Lahat ng tao na nandito, naghihinagpis sa pagkawala ni Yaya Linda. Seryosong bigkas niya sa akin. Kaagad ko naman siyang pinagtasan ng kilay dahil sa sinabi niya. Sino bang nagsabi sa'yo na pumunta ako dito para manggulo? Ganyan na ba kababang tingin mo sa akin, Aldrin? Ganyan na ba talaga ako kaiskandalosa sa paningin mo? Nainis kong tanong sa kanya. Napansin kong natigilan siya at para bang napapaso siyang binitawan ako. Sorry kung hindi ko na hinintay pang magising ka bago ako umalis. Pero sana hinayaan mo muna ako. Hindi ka na sana sumunod dito para hindi ka na mahirapan pa. Seryosong bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Feeling ko kasi may nagbago sa kanya na hindi ko maintindihan. Dahil ba malungkot siya kaya siya nagkakaganito? Oo, naintindihan ko na nagluluksa siya. Pero unfair naman yata na pati ako babaliwalain niya. Dahil lang malungkot siya sa pagkawala ng dati niyang yaya. Ano kayang mangyayari sa relasyon ng mag-asawa ngayong may isang Ivana na lihim na pumapagitna sa kanila? At ano nga kaya ang rason ng pagkamatay ni Yaya Linda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.